Dear Kuya Bono, noong maglayas ako noong March 2002, naramdaman ko yung sobrang pagluwag sa dibdib ko. Parang pinasukan ng preskong hangin ng baga ko at parang bigla kong namulat sa katotohanan na napakaluwang pa pala ng mundo at may pagkakataon pa palang matakasan ko ang miserabling buhay na meron ako. Isinilang at lumaki ako sa isang lugar sa Ubando, Bulacan na pwede mong tawaging squatter at parang bumagay naman ito sa napakagulong pamilya ko. Malas sa lalaki si Mama. Sa katunayan, ang tatay ko ay pangalawang naging asawa niya. Sa unang asawa niyang si Tito Damian, nagkaanak siya ng dalawa, sina Ate Rio at Kuya Alvin. Sa tatay ko naman ay ako lang, kasi pinakamaiksi ang naging pagsasama nila ng aking ama. Pangatlo, tatlo ang naging anak ni Mama kay Tito Rohel, na in fairness ay naging mabuting stepfather naman sa akin. Kaya lang naghiwalay din sila. At yung pang-apat na lalaki ay dumating sa buhay ni Mama noong 2002, na isa sa mga dahilan kung bakit nagpasya akong umalis sa poder ng mahal kong ina. Si Tita Belinda ang nag-iisang babaeng walang kapintasan para sa akin, Kuya Bono. Siya ay kapitbahay namin sa Ubando. Hindi ko siya kaano-ano pero kinamulatan ko na ang kabutihan niya kahit na noon ay nakakulong ang kanyang asawa. Mayroon siyang nag-iisang anak na babae, si Ate Maylin, na maganda ngunit masungit at suplada. Kaanib sila sa isang relihiyon na hindi ko nilang babanggitin basta't sa mga pagkakataong nagdidilim ang buhay ko noon, si Tita Belinda at ang kanyang mga salita ang nagiging liwanag sa akin. Ngunit noong 15 years old ako ay nakalaya na ang kanyang asawa at sila ay umalis na sa aming magulong lugar. Ngunit bago nagpaalam sa akin si Tita Belinda ay nag-iwan siya sa akin ng mga salita. Sa anumang pagkakataon, Marcela, kahit anong mangyari, piliin mong gumawa ng mabuti at umiwas ka sa masama. Nangako ako noon kay Tita Belinda, ngunit ang pangakong yun ay hindi ko napanindigan noong magdesisyon akong lumayas. Dahil hindi ko na kaya ang manatili pa sa aming bahay, kasama ang bagong asawa ni Mama at ang anak nitong binata na masama ang intensyon sa akin. Hindi ako magmamalinis, Kuya Bono. 13 anyos pa lang ako ay nagkaroon na ako ng boyfriend at naranasan ko na ang makipaghalikan sa kanya. Noong 14 na ako ay muli ako nagkaroon ng relasyon sa isang binatang 5 taon ang tanda sa akin, si Henson. At muntikan pa niyang maangkin ang pagkababae ko. Mabuti na lamang at may taong dumating noon kaya't hindi natuloy ang hindi dapat sanang mangyari. At noon ay napagtanto ko na kailangan kong ingatan ang aking sarili dahil ayon pa kay Tita Belinda, ang pagkababae ng isang babae ang tanging niyang hiyas na pwede niyang ihandog sa lalaking ikararangal ang pakasalan siya. Natatandaan kong ginawang halimbawa pa ni Tita Belinda noon ang aking ina na anyay kahit sino-sino na lang ang sinasamahan dahil hindi naman siya pwedeng magmalaki pa. Mahal ko ang mama ko, Kuya Bono, pero ayokong magaya sa kanya. Kaya't sumumpa ako noon na hindi ko dudungisan ang kaisa-isa kong hiyas at ibibigay ko lang ito sa lalaking nararapat. January 2002, wala pang isang buwan simula nung mag-celebrate ako ng aking 60th birthday noong dumating sa bahay sina Tito Magno at si Gio.
Si Tito Magno ang bagong asawa ni Mama at si Gio noon na 18 years old na ay anak nito sa kanyang dating asawa. Titig pa lang ni Gio noon ay nabastusan na ako at tuwing maliligo ako sa aming pangit na banyo ay nakakarinig ako ng mga kaluskos sa labas at sa dingding nito at kahit na nakadamit pa akong maligo ay hindi pa rin ako mapalagay. Hindi ko talaga mabigyan ng katuturan ang sinabi ni na Mama at Tito Magno na magturingan kaming magkakapatid dahil alam kong may ibang intensyon sa akin ang anak niyang si Gio. Labis ko pa rin ipinagtaka noon kung bakit ang unang naging barkada ni Gio sa aming lugar ay ang ex kong si Henson na napakalayo pa ng bahay sa amin. At sa tuwing makikita ko silang dalawa ay ngiting aso sila sa akin. Asong ulol. Masyadong busy si Mama. Nagtatrabaho siya sa mag-inang vlogger na taga Malolos noon bilang graphic artist / camera woman. College level sa computer science si Mama. Hindi lang nakatapos dahil maagang nabuntis ng una niyang asawa. Wala lang siyang diploma pero mahusay siya sa computer, lalo na sa paggamit ng mga graphic arts software at camera. Madalas noon aalis ng bahay si Mama alas 10 ng umaga. Alas 10 na rin ng gabi makakauwi dahil nagko-commute lang siya mula sa amin sa Ubando to and from Malolos na siyang lugar ng mga boss niya. Sa mga panahon hindi na ako komportable sa bahay dahil sa mag-amang sina Gio at Tito Magno. Hindi ako nag-i-stay doon kung wala sina Paulo at Carlo. Sila ay dalawa sa mga anak ni Mama kay Tito Roquel. Si Paulo noon ay 13 anyos at si Carlo naman ay 11. Yung bunso nilang kapatid na si Catherine ay inampon ni Ate Rio na anak naman ni Mama sa una niyang asawa at sila ay nakatira sa Abra kung saan sila parehong nakapag-asawa ng kapatid niyang si Kuya Alvin. Makikita kina Ate Rio at Kuya Alvin ang katinoan pa ng pamilyang binuo noon ni na Mama at Tito Damian sabagat mabubuting tao sina Ate Rio at Kuya Alvin. Noong muling mag-asawa si Mama sa aking ama naman na naging demonyo daw kina Ate Rio at Kuya Alvin, silang magkapatid ay matagal daw na nagtiis sa poder ni na Mama at ng Papa ko. Ngunit nung mag-edad 15 na si Kuya Alvin, 13 naman si Ate Rio, naglayas sila, sabay, at nagkaroon sila ng matinong buhay sa pinuntahan nila sa tulong ni Tita Belinda. Pero dati ay hindi ko alam ang tungkol sa pagtulong ni Tita Belinda kina Kuya Alvin at Ate Rio dahil kinder pa lamang daw ako noong lumayas sila. Nalaman ko lang ang tungkol doon noong 19 years old na ako. So hindi ako ang unang naging close kay Tita Belinda, Kuya Bono, kundi ang dalawang kapatid ko sa ina na sina Ate Rio at Kuya Alvin. Marahil ay nagtataka na kayo kung bakit parang wala yatang ginawa ang mama ko upang proteksyonan ang mga anak niya. Ang totoo, meron naman pero masyado lang siyang abala sa trabaho niya. Malayo pa ang bahay ng boss niyang vlogger at masyado rin niyang minahal at pinagkatiwalaan ng mga naging asawa niya pero inabuso lang siya. Sa 5 naging asawa ni Mama, pinakagwapo daw ang papa ko pero siya namang pinakademonyo. At sina Ate Rio at Kuya Alvin ang nagdusa sa kasamaan ng aking ama. Susunod na masama ay si Tito Magno at ako naman sana ang magdudusa kung hindi ako naglayas. Noon ay pinuntahan ko si Sir Bench, nakaibigan at ka-church ni Tita Belinda. Ang umampon kay Sir Bench ay kapatid ng kumupkop kina Ate Rio at Kuya Alvin. Kasamaang palad ay nasa abroad na pala si Sir Bench. Pero si Lola Liway na adoptive mother ni Sir Bench ay pauwi noon ng Mountain Province. Sa itsura ay mabait si Lola Liway kaya't hindi ako nagdalawang isip na makiusap sa kanya na kung pwede ay isama niya ako at hindi niya ako binigo.
Pero hindi ako sa Abra napunta dahil napalapit ako ng husto kay Lola Liway kaya't hindi ko na siya iniwan pa. Noon ay taga Mountain Province si Lola Liway, ngunit ang kapatid niyang si Lolo Roning ang taga Abra. Si Lolo Roning ang kumupkup noon kina Ate Rio at Kuya Alvin. Ang pangako sa akin noon ni Lola Liway ay dadalhin niya ako sa Abra makaraan ng isang buwan namin sa Mountain Province. Sa aming biyaheng panggabi noon, gising pa ako mula Bulacan hanggang Nueva Ecija. Nagising ako maliwanag na at highway sa bulubunduking lugar ng Nueva Vizcaya ang nakamulatan ko. Naramdaman ko ang saya sa natanaw ko, kasabay ng pagluwag ng dibdib ko. Napahilig pa ako sa braso ni Lola Liway na noon ay nakangiti sa akin at ang sabi, "Mas maganda pa sa lugar namin, Marcela." Matandang dalaga si Lola Liway. Dalawa lang sila magkapatid ni Lolo Roning na nakapag-asawa nga, subalit hindi naman nagkaanak kaya't ang mga kapatid ko ang itinuring nilang anak. Si Sir Bench ay ampon lang ni Lola Liway noong nasa Bangged Abra pa lamang sila. Ang totoong magulang ni Sir Bench ay taga Mountain Province. At nung matapos ito ng college, silang dalawa ni Lola Liway ay umuwi ng Mountain Province. Doon sila nagpatayo ng maliit ngunit magandang bahay na siyang tinirahan ko din ng ilang taon, kapiling si Lola Liway, habang noon ay nasa abroad nga si Sir Bench. Hindi ako nakapag-aral na Kuya Bono dahil hindi ko dala ang mga papeles ko. Sumulat ako kay Mama noon na kunin niya sa school ang card ko at ipadala sa Mountain Province ngunit wala akong natanggap na sagot mula sa kanya. Hanggang sa nakilala ko na nga si Tiben na siyang masasabi kong unang lalaking tunay na nagpadama sa akin ng totoong pag-ibig. Seventeen na rin ako nung makilala ko ng lubusan si Tiben. Matanda siya ng 2 taon sa akin. Tagaroon din siya pero malayo ang kanilang bahay mula sa sentro ng barangay kung saan naroon ang bahay ni na Lola Liway. Kagaya ko rin hindi nag-aaral si Tiben ngunit liban sa gwapo ay napakasipag naman. Ako kasi Kuya Bono ay hindi nadadala sa forma para masabi kong gwapo ang isang lalaki. Kung maporma lang ay napakarami niyan sa Bulacan. Ang mga kabataan doon karamihan ay papormahan ng labanan pero yung iba ay wala naman talagang itsura. Ang tunay na gwapo para sa akin ay hindi mababalutan ng kasuotan. At sa unang pagkakataon ngang matitigan ko si Tiben, noong araw na bumili ako sa tindahan at siya ay nagbubuhat ng sako ng saging, walang damit na pang-itaas, nakapantalon lang ng luma at punit-punit. Pawisin pa at madungis pero nakita ko pa rin sa kanyang mukha ang tunay na kagwapuhan. At ang kanyang katawan ay sagisag ng kasipagan dahil walang taba o balat na nakalaylay kundi dikit na dikit sa kanyang butot laman. Hindi ko siya nakalimutan mula noon. Ang pangarap kong asawa Kuya Bono ay yung uuwing pagod sa trabaho at ako naman ay gagawin ng buong pagmamahal ang tungkulin kong paglingkuran siya. Sa aking pag-ibig ay papawiin ko ang pagod niya. Noong 17th birthday ko ay nagluto ng marami si Lola Liway ngunit wala naman akong espesyal na bisita kundi mga kapitbahay lang na lahat naman ay kaibigan ko na. Pero hinangad ko noon na sana mapadpad ulit sa aming lugar si Tiben at siya ay aking iimbitahan. Subalit ito ay hindi naman nangyari.
7 buwan pa ang lumipas noong magtagpo kami ni Tiben sa bayan. Habang noon ay matyaga akong naghihintay kay Lola Liway sa labas ng parlor kung saan siya nagpapakulot. Dumaan si Tiben kasama ang kanyang kaibigan sa harapan ko pero dati pa yata ay nakatitig na sila sa akin. Hi, bati sa akin ang kasama niya. Nagulat pa ako nang makita kong kasama nito si Tiben. Sa ganun lang kami nagkakilala at nagkakuhanan na rin ng cellphone number. May cellphone na ako noon pero nagagamit ko lang sa music dahil wala naman akong ka-text. Dati pa nga'y para akong tanga na tinitext ang sarili ko. Kapag may load ako'y tinatawagan ko ang sarili kong number. Pero simula nung makuha ni Tiben ang number ko ay naranasan ko na ring mapuyat dahil sa pagte-text. 39 nights later, sinagot ko na rin si Tiben sa text lang. Pero nung gabing yun, akala ko'y biro lang niya ang pumunta sa kalsada sa tapat ng bahay ni Lola Liway pero tinutuon niya. At 7 klaseng bulaklak ang hawak niya noon. Pinagsama-sama niya sa kamay niya ang orchids, rose, santan, gumamela, bugambilya, ilang-ilang at bird of paradise. Lahat daw yun, Kuya Bono, ay pinitas lamang niya sa kanyang nadaanan papunta sa kinaroroonan ko. Hindi ko ikinaila o inilihim kay Lola Liway ang tungkol sa aming relasyon ni Tiben. Nasabi lang niya na bata pa ako para sa panahon ngayon pero hindi naman siya nagalit o tumutol. Ang sabi pa nga niya, "Mag-ingat ka lang, Marcela, ha? Pinagsisihan ko ang hindi ko pag-aasawa pero pagsisisihan ko rin kapag napahamak ka dahil sa maling tiwala." Hindi niya dati kilala si Tiben, ngunit ipinakita ni Tiben ang kaseryosohan niya sa akin at sa aming relasyon. Mula nung maging kami ay walang araw na hindi siya nagpakita sa bahay ni Lola Liway na may dalang kahit ano. Gulay, saging, isdang nahuli sa sapa, suso, talaba, manok, labong, bulaklak ng katuray na paborito ni Lola Liway ko. Kahit anong pwedeng makain o mailuto. Hanggang sa napahanga na si Lola Liway at nasabi pang kahit mahirap lang daw si Tiben ay tiyak na hindi ako magugutom sa piling niya dahil masipag siya at madiskarte pa. Magalang din si Tiben. Laging nagmamano kay Lola at hindi yan aalis ng hindi nakakapagpaalam ng maayos sa matanda. December 2003, Kuya Bono, ay nagpunta kami ng Bangged Abra dahil may bumibili sa lupa ni Lola Liway noon. At noon nga ay muli kong nakita ang mga kapatid ko sa ina at maging ang mga pamangkin ko sa kanila. Nagmakaawa pa si Ate Rio noon at doon na lang daw ako sa kanya para may mag-alaga sa maliit na anak niya para makabalik na raw siya sa trabaho niya, pero dahil kina Lola Liway at Tiben ay tinanggihan ko ang ate ko. Hindi rin lang binenta ni Lola Liway ang lupa niya dahil binabarat siya. Hindi sila nagkasundo sa presyo kaya makaraan ng 3 linggo namin sa Abra ay umuwi rin kami ng Mountain Province at sabik na sabik ako kay Tiben. Sinadya ko pa siya sa kubo nila sa bukid upang maibigay ko sa kanya ang pasalubong ko pero doon, Kuya Bono, ay natangay kami ni Tiben. Lumagpas kami sa limitasyon na siyang dahilan kung bakit nakasal kami ng di oras noong February 18, 2004. 6 days lang makaraan ng aking 18th birthday.
Simpleng kasal lang yun, Kuya Bono. Tipikal na kasal sa barangay. Nagrenta nga lang kami ng wedding gown pati damit ng mga abay. Plastic na bouquet ang kasama ng gown na nirentahan pero huwag ko daw gamitin yon, sabi ni Tiben. Pipitas daw siya ng mga bulaklak sa mismong umaga ng aming kasal at siya kung gagawing bouquet ko. 7 klaseng bulaklak ulit yun na pinintasan pa ng baklang nag-ayos sa akin. Ipinilit ni Tiben na ayusin na lang at huwag babawasan. Nagawa naman ang paraang gumanda ang palumpon ng 7 sari-saring bulaklak. At matapos ang aming kasal ay si Tiben pa mismo ang naglagay ng bouquet sa isang flower vase upang hindi raw agarang malanta. Mahilig sa bulaklak si Tiben kahit na lalaking lalaki siya. May pinagkaiingatan siyang litrato ng kanyang nasirang ina noong bata pa siya. Nakatayo silang dalawa sa harapan ng kanilang bahay na puno ng sari-saring halaman. Anya'y napakahilig daw ng kanyang nanay sa mga halaman. First year high school siya nung pumanaw ang kanyang ina na siyang dahilan na rin kung bakit siya natigil ng pag-aaral dahil naging lasenggo naman ang kanilang tatay. Hiniling ni Lola Liway na sa kanila kami tumira at hindi namin siya tinanggihan. Ngunit wala pang 1 buwan, Kuya Bono, March 9, 2004 ay dumating si Sir Bench na may kasamang gwapong Pakistani at ang pakilala niya kay Lola Liway ay asawa niya. Maging ako ay nagulat din dahil hindi ko alam na pusong babae pala si Sir Bench. At ang pag-aasawa ng lalaki ay bawal sa kanilang relihiyon, na siyang relihiyon din ni Tita Belinda. Si Sir Bench ay isang English teacher, Kuya Bono, kaya Sir ang tawag ko sa kanya. Hindi nagsalita si Lola Liway tungkol sa damdamin niya sa pag-aasawa ng lalaki ni Sir Bench pero isang gabi ay hinila niya ako sa kanyang kwarto at sinabi niyang uuwi na siya sa Bangged Abra. Niyakap niya ako noon at binilin. Subalit hindi niya ako sinagot sa tanong ko kung bakit bigla-bigla ay nagpasya siyang bumalik ng Abra. Kaya lang ay halos kasabay lang din namin siyang umalis sa bahay ni Sir Bench. Hindi na rin gusto ni Tiben ang tumira sa bahay ni Sir Bench noon dahil hindi siya komportable kay Sir Bench at sa asawa nitong Pakistani. Hindi ko rin gustong tumira sa bahay ni Tiben dahil magulo at napakarami nila, masungit pa ang stepmother nila, at may mga kuya pa siyang binata. Dahil dito ay doon kami sa kanilang kubo sa tabi ng bukid tumira, Kuya Bono. May kinita kaming pera nung kasal namin. Binawasan ko yun upang pambili ng mga gamit namin at pampagawa rin ng poso at kubeta. Maligaya kaming dalawa noon, Kuya Bono, dahil ang lugar, ang aming kubo ay itinuring kong paraiso. Natuto akong magtanim sa tulong ni Tiben. Nagtanim ako ng mga gulay at isang araw ay natanaw ko mula sa bintana ng aming kubo si Tiben na may mga tinatanim sa harapan ng aming munting tahanan. Mahala ng mga yan? Tanong ko. Bulaklak, sagot niya. Agad kong kinontra. May tatanim mo ba ang bulaklak? Sabi ko pero nilabas ko rin siya upang tulungan sa ginagawa niya. 7 bulaklak ito. Halaman mahal. E di halaman. 7 klase ito. Ito ang mga masuswerteng bulaklak. Halaman. At kapag nabuhay lahat to, ibig sabihin, magiging maswerte din tayo sa ating buhay bilang mag-asawa. Ang mga halamang yun, Kuya Bono, ay orchids, rose, santan, gumamela, bugambilya, ilang-ilang at bird of paradise. Well, technically, ilang-ilang is a tree and luckily, lahat ng tinanim namin yun ay nabuhay. Kasi naman hindi naman tig-iisang piraso lang.
Wais din syempre ang asawa ko at inalagaan din namin ang mga tanim na yon kaya lahat sila ay nabuhay nga. Pero hindi naman kami sinuwerte sa aming buhay, kundi sobra pang ang minalas at sinubok ang tibay naming mag-asawa. Tatlong taon lang kami naging masaya ni Tiben. Nung isilang ko si Stella, ang aming panganay, ilang araw lang ay pumanaw ang ama ni Tiben. Nakaburol pa ito ay nagkakagulo na silang magkakapatid dahil sa hatian ng lupa, maging ang stepmother nila ay gahaman din. 8 silang magkakapatid, Kuya Bono, at walang gustong magpalugi. Nagkasakitan sila, nagkabaranggayan pa. Hindi ko naman maawat si Tiben noon sa tapang niya sa pakikipaglaban sa mga nakatatandang kapatid niya. Hanggang sa isang araw, natagpuan ang bangkay ng bayaw nila, asawa ng ate nila, at si Tiben ang itinurong may gawa. Nakulong ang asawa ko, Kuya Bono, nang walang kalaban-laban dahil pinagkaisahan siya ng mga kapatid niya. Naniniwala ako sa asawa ko na hindi niya kayang gawin ang binintang sa kanya. Hanggang ngayon, nalulusaw ang puso ko kapag naalala ko ang magkahalong luha at sipon ni Tiben noong ibaba ang desisyon ng korte at tuluyan na siyang pinusasan ng mga pulis. Wala na kaming nagawa dahil wala naman kaming maraming pera para kumuha pa ng abogado o muling pabuksan ang kaso. Nasentensyahan si Tiben ng 30 taong pagkakabilanggo. Siya noon, Kuya Bono, ay 23 years old lamang. Dati nang kaaway ni Tiben ang bayaw niyang yon. Bago ito natagpo ang patay sa kakahuyan ay nag-away pa sila ni Tiben dahil sa inahing manok namin na bigla kasing nawala at ibinintang ni Tiben sa bayaw niya ang manok na yon. Pero ang manok na yon ay isa lang sa ilang dahilan kung bakit hindi kaagad ako nakaalis ng Mountain Province dahil nung araw na nag-iimpake ako, papuntang Abra sana, makaraan ng 1 buwan mula nung makulong si Tiben sa district jail sa Buntok, ay biglang lumitaw ang manok na yon at mayroon na siyang 11 sisiw. Yung ibang manok namin, pati kambing, ay nabenta ko na, bilin ni Tiben. Pero ang bahay, 2 aso at mga tanim na gulay ay ibinilin namin sa nakababatang kapatid ni Tiben na noon ay binata pa. Sabi ng kapatid ni Tiben, siya na lang daw ang mag-aalaga sa mga manok at sa iba pang maiiwanan ko. Karga-karga ko ang anak ko noon sa highway sa pag-aantabay ng masasakyang bus, ngunit napakadalang nang dumadaan hanggang sa hinintuan kami ng bus na papuntang Maynila. At biglaan ang desisyon kong sumakay at hindi ko na rin pinagsisihan yon noong nakasakay na kami ng anak ko dahil ang totoo, simula nung manganak ako, Kuya Bono, ay nagluwag ang pangunawa ko at nakonsensya pa ako sa paglalayas ko noon na alam kong malabis na ikinabahala at ikinalungkot ng mama ko. At tama ako, Kuya Bono, dahil malabis ang pagluha ni mama nung yakapin ako nung makarating kami sa aming bahay sa Ubando, Bulacan. Iba na naman ang asawa ni mama noon, 5 asawa niya na. May edad na pero may kaya, kaya nasa bahay na lang noon si mama at nagpresenta pang mag-alaga ng anak ko at ako naman ay pinabalik niya sa pag-aaral ko. Pinagbuti ko, Kuya Bono,
doble sikap at pagseseryoso dahil may layunin ako. Kailangan kong magtagumpay, maging successful para mailabas ko sa kulungan ang asawa ko. Dalawang beses sa isang taon ay dinadala ko si Tiben sa Mountain Province. Nag-iipon ako, Kuya Bono, ng pamasahe ko. Sabi ni Tiben noon, mag-asawa na raw ako ng iba dahil wala na akong maaasahan sa kanya. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Tanong ko noon sa kanya pero ang sagot niya, bakit ikaw? Paano mo nagagawang mahalin ng isang tao na mismong pamilya, buong pamilya niya, pinahamak siya? Hindi ba ako masamang tao sa tingin mo? Makakasalan ba kita kung masama kang tao? Kapirasong papel lang yun, Marcela. At dahil nakakulong ako, legal kang pwedeng mag-asawa ng iba. Hindi ko gagawin yan, mahal. Kawawa ang anak mo, Marcela. Kailangan niya ng ama. May ama siya, Tiben. Ikaw. Hindi ko nga siya naaalagaan. Naaalagaan namin siya. Wala kang dapat ipag-alala. 30 years, Marcela. Hindi ko nagagampanan ng tungkulin ko sa inyo. Kasi nga pinakulong ka. Pero kung hindi ka nakakulong, alam ko namang gagawin mo lahat ng makakaya mo para alagaan at proteksyonan kami. Huwag mo akong utusang mag-asawa ng iba. Kasal ako sa iyo at patutunayan ko sa iyo na ang bulakyan niyang ito ay tapat sa kanyang pangako. Kalmado ako nung sabihin ko ito, Kuya Bono, pero bigla siyang umiyak. Tinawanan pa siya ng isang presong naging kaibigan niya sa loob. Ang sabi nito sa kanilang dialect, isasalin ko na lang sa Tagalog, Pre, dito sa loob dapat tumatatag tayo. Bakit mo naman papakitaan ng luha yung asawa mo? Niyakap ko si Tibin noon pero tinulak niya ako, Kuya Bono, at mas mariin pa niyang sinabi ang ganito. Huwag mo na akong dadalawin dito. Mag-asawa ka na ng iba. Hindi na kita mahal, kalimutan mo na ako. Sinagot ko naman siya, Kuya Bono, ng, hindi sige, sabi mo eh. Then 3 taon nga na hindi ko siya dinalaw. Hindi ko sinadya. Nagkasakit lang kasi si Tito Domeng, ang panglimang asawa ni Mama, at naghirap kami. Kinailangan ko magtrabaho kasabay ng pag-aaral ko. Maging si Mama ay bumalik sa kanyang trabaho sa dati niyang amo, pero noon ay 4 na ang vlogger sa pamilya nila kaya mas lalo pang dumami ang trabaho ni Mama. Yung ibang trabaho niya ay inuuwi niya at dahil computer-related naman ang kursong kinuha ko ay natutunan ko rin ng madali ang trabaho niya kaya natutulungan ko siya sa mga inuuwi niyang trabaho noon. February 18, 2010 nung dalawin ko si Tiben matapos ng 3 taong hindi ko pagpapakita sa kanya. Ang araw na yon ay wedding anniversary pa namin at nagulat siya nung makita niya ako. Alam kong miss niya ako, Kuya Bono, at hindi talaga siya seryoso sa sinasabi niyang mag-asawa na ako ng iba, kalimutan ko na siya. Pero ako'y nagulat din dahil lalo pa siyang gumwapo. Kaya lang ay hindi niya ako kinausap ng matagal at inulit lang niya ang sinabi niyang huwag ko na rin siyang dalawin at mag-asawa na ako ng iba. Graduate na ako ng Kuya Bono, pasado na sa board exam at nagtatrabaho na sa unang bangkong pinagtrabahuan ko. Kaya lang ay minimum lang ang sweldo kaya wala pa akong kayang maipangako noon kay Tiben. Ang naipangako ko lang noon sa kanya ay, babalik ako, kami ng anak mo, na ikaw pa rin ang asawa ko. Dalawang taon at 5 buwan akong nagtiis sa trabaho ko sa bangko sa Valenzuela na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan. Ang Valenzuela, Kuya Bono, ay halos katabi lang ng Obando. Nagtaas man ng konti ang sweldo ay malayo pa rin mangyaring makaipon ako ng pambayad sa abogado
upang piyansa sa asawa ko. Hanggang sa nagpasya akong maghanap ng job opportunity abroad. Target ko noon ng New Zealand or Australia pero sa Bahrain ako napunta, Middle East, kaya lang ay napakalaking network bank ang Arab Bank na napuntahan ko. Hindi ko pinagsisihan kahit Middle East ako napunta dahil the best ang pag-aalaga ng kumpanya sa mga expat na empleyado nila. Ang villa namin pang mayaman pero napakaraming tukso na syempre pilit kong iniwasan kahit na limpak-limpak na salapi at alahas sana ang matatamasa ko. Actually, kahit nung nasa Valenzuela pa lang ako, Kuya Bono, ang dami ng tukso. Hindi lang sa relasyon kundi maging sa pera, korupsyon, talamak, pero nagbulag-bulagan lang ako sa mga nakikita ko at buong tapang ko silang tinanggihan sa pambubuyo nila sa akin. Pero minsan ay nakatikim naman ako ng suhol mula sa politiko dahil halalan noon. Kaya lang ay halos hindi ko kayang ipakain sa anak ko ang binili ko mula sa perang yun. Noon ko mas lalong naaalala ang payo sa akin ni Tita Belinda na kahit anong mangyari, piliin kong gumawa ng mabuti at umiwas sa masama. Pinagbuti ko na lang ang trabaho ko noon, pati Arabic, writing, reading, and speaking ay pinag-aralan ko. Doon ko ginamit ang mga extra time ko dahil wala naman akong masyadong kaibigan. May mga Pinay sa bangko, Kuya Bono, pero iniwas ko ang sarili ko sa kanila dahil sila yung sinasabi kong natukso sa salapi at mga alahas. Hindi ko sila hinuhusgahan, Kuya Bono, sa katunayan ay nauunawaan ko sila. At sa totoo lang ay mga kasakasama ko dati sila, kaya lang iniisip din ng mga boyfriends nila na kagaya nila ako, kaya kapag lumalabas sila ay hindi na ako sumasama at parang naramdaman nila na indifferent na ako sa kanila kaya umiwas na rin sila sa akin. Hindi ko yan nagustuhan kaya lang naisip kong tama lang dahil paraan yon para tuluyan nga akong maiwas sa gawain nila. Ang mahalaga pa sa akin ng Kuya Bono ay hindi kami dumating sa puntong nag-away-away kami. Hindi kami close pero at least ay hindi ko rin naman sila kaaway. After 27 months, nakauwi ako. May sapat na akong ipon at pwede ko nang pabuksan ulit ang kaso ng asawa ko. Nagpunta ako ng Bontoc, Kuya Bono. Kasama ko ang anak ko, sina Mama at Tito Domeng. Pero masamang balita ang sumalubong sa akin sa district jail ng Bontoc. Namatay ang isang kuya ni Tiben dahil sa sakit pero bago ito pumanaw ay umamin ito na siya ang pumaslang sa bayaw nila. Dahilan para mapalaya si Tiben. Nag-arkila ako ng sasakyan noon sa Bontoc pauwi sa lugar namin para lang makaalis kaagad kasi malayo sa Bontoc ang aming lugar. At sabik na ako makita ang asawa kong nakalaya na pala. Makaraan ng 5 oras na biyahe diretso sa aming maliit na bahay. Pagbaba namin ng sasakyan ay napaluha ako sa nakita ko. Kulay pink ang tanawin dahil sa mga bulaklak na mga bugambilyang noon ay mas mataas pa sa bubong ng aming maliit na bahay na that time ay sira-sira na. Ang mga puno ng ilang-ilang, hitik sa bulaklak. Ang mga santan na dilaw at orange, nagmistula ding bakod sa gawing kaliwang bahagi ng lote. May mga gumamela at rose sa gawi doon pero walang mga bulaklak noon. Orchids lang ang hindi ko nakita noon pero ang mga puno ng birds of paradise ay nakakumpol sa ilalim ng mga puno ng guyabano. Pinunas ko ang luha sa mga mata at pisngi ko bago ako humakbang sa parang gate. Sa pagitan ng nagtataas ang bugambilya, papasok sa aming maliit na bahay pero
Natigilan ako nung humakbang mula sa gilid ng bahay ang isang babaeng buntis. Buntis at matamang nakatitig sa akin. Oh no. Nausal ko sa sarili ko. Nag-asawa na kaagad si Tiben? Ugong ng isipan ko pero nanlambot ang tuhod ko nung mula sa likuran ng babae ay nakita ko si Tiben. Nakashort lang at walang pang itaas na damit. Nagitla siya nung makita niya ako. Naramdaman ko ang palad ng anak ko sa balikat ko. Karga siya noon ni Tito Doming at noon ay nasa likuran ko sila. Narinig ko si Mama. Nak, ihing-ihi na ako. Tiisin mo na, Ma. Aalis na din tayo. Sabi ko noong hindi kasi kumilos si Tiben sa pagkakatayo sa likod ng babaeng buntis. Tara na, Mama. Sabi ko sabay talikod na. Hinintay ako, Kuya Bono, na tawagin ni Tiben ang pangalan ko. Pero nakailang hakbang na ako nung may sumigaw pero hindi boses ni Tiben. Boses ng nakababatang kapatid niyang pinaghabilinan namin noon sa bahay. Napalingon ako at nakita ko siyang patakbong humahabol sa amin. Ate Marcel, ba't aalis ka? Hingal na tanong niya nung maabutan niya ako. Nag-asawa na ang kuya mo eh. Ay hindi ate. Si Miling yung buntis doon. Asawa ko. So yun, Kuya Bono. Hindi kami umuwi na hindi kasama si Tiben. Nagstay siya sa Bulacan for 37 days bago bumalik ng Bahrain. That same year ay nalipat ako dito sa Morocco pero next year ay uuwi na ako at hindi na ako babalik. Nagbabahay na kami sa amin sa Mountain Province. Hindi na bahay kubo ang bahay namin doon kundi tropical house na sakto lang ang laki pero maganda ang design. Doon nakatira ang anak namin, kasama ang daddy niya at si Lola Liway na pinasundo ko kay Tiven noon sa Abra. Laking pasalamat ko, Kuya Bono, dahil sumama naman sa kanya si Lola Liway, kaya't mas naging palagay pa ako noon na maiwan ang anak ko sa Mountain Province. Busy si Tiven sa mga lupaing nabili namin. Mayroon din siyang piggery sa gitna ng bukid namin at sapat na raw ang mga yon para sa future namin kasi kung magkakaanak man ako ay baka isa o dalawa na lang. Ayaw ni Tiben ng marami kasi naranasan niya ang buhay ng maraming magkakapatid. Naging mabuting tao ako, Kuya Bono. Kumapit ako sa payo sa akin ni Tita Belinda. Pero hindi ako naging exempted sa mga pagsubok at dagok sa buhay. Dumanas ako hindi lang ng hirap ng katawan kundi emotional at lalo na mental challenges dahil sa pagkakakulong nga noon ng asawa ko. Pati siyempre ang pagkakalayo ko sa anak ko dahil dito sa pagtatrabaho ko sa ibang bansa. Pero malapit nang matapos ito dahil next year nga ay pauwi na ako. Dito ko na rin tatapusin ang kwento ko na sana ay nagsilbing inspirasyon sa lahat at maging aral din sa kanila ang niyakap kong aral mula kay Tita Belinda. Bakit ko siya pinaniwalaan, Kuya Bono? Kasi mas malaki ang dagok ng buhay sa kanya. Nakulong din ng matagal na panahon ng kanyang asawa sa Muntinlupa. Naghirap din sila ng anak niya pero kumapit siya sa tama at sa huli, nakamit din niya ang pabuya mula sa lumikha. Maraming salamat sa pakikinig mga kapwa ko kahugot. Nagmamahal, Marcela. Kaugot na Marcela, una sa lahat, maraming salamat sapagkat kami ang napili mong pagbahaginan ng iyong napakagandang kwento. Wala akong masasabi sa kwento mo pero isa lang ang napansin ko,
Hindi ko alam kung sinadya mo o kaya nakaligtaan mo lang, pero hinintay ko kasi na mabanggit mo na ikaw ay nagsishare din ng blessings ngayon sa mama mo. And I really hope na talagang wala sanang sama ng loob o blame pa sa mama mo sa kabila ng, well, hindi nga perfectong naging love life niya, hindi ba? Pero natatandaan ko kasi na siya ang nag-utos sa'yo na bumalik sa pag-aaral na dahilan para makatapos ka. So, sana ay nakaligtaan mo lang talagang sabihin sa amin na ikaw ay, ang tawag doon, nagsusubali ngayon sa kanya. Pero overall, napakaganda, napaka-inspiring na iyong kwento. Talagang tapat ka, mabuti kang tao, and I hope na sana'y magtuloy-tuloy ang magandang buhay ninyo ng asawa mo at ng buong pamilya mo. Sana ay payuhan mo rin ang asawa mo na kung ano man yung nangyari sa nakaraan sa kanyang mga kapatid ay isang tabi na lang. And I do hope na yung mahaba ring panahon na pananatili niya sa loob ay nagbukas sa kanyang isipan na ang masamang gawain o damdamin o ugali ay wala talagang patutunguhan. Inaasahan ko na impluwensyahan mo siya ng natutunan mo kay Ate Belinda. Again, maraming salamat. At ngayon sa ating mga shoutout, kukuha tayo sa YouTube and at the same time ay kukuha din tayo sa Facebook. Espejo Lebrilla, nandito pa pala ito. Maraming salamat, Jessica. Sabi naman ni Jaime Rodriguez 5526, Ilocana, Manloloka of Isabela. Kakaya kasi from Isabela ako pero ibanag. Di ba ito ay impression lang niya nung una kasi ang unang nakilala niyang dalawang babae ay niloko siya, yung magpinsan. Pero later on, sa kinaroroonan niya ngayon ay nakilala niya ang isang babae na talagang pumunas naman, pumawi sa kanyang pangit na impresyon dati sa mga Ilocana sa Isabela. At ako mismo ay taga Isabela at wala akong kilalang babaeng balangkantis. Personal, ha? Siguro meron dyan na hindi ko kilala, pero personally sa mga kakilala kong babae dito sa Isabela, mga Ilocana, wala namang ganong manluloko. Naloloko, maraming babaeng naloloko. May mga kamag-anak pa nga ako naloloko, hindi sila nanloloko, okay? And mula naman kay, ano ba to? Sarhen Lucina, nice story ko yun. Gusto ko isulat ang kwento ko kasi wala pang happy ending. Or kaso wala pang happy ending. Hindi naman kailangan may happy ending ang mga kwento, mga kahugot. Kasi yung mga life experiences natin ang mahalaga dito. Hindi kailangan maging nobela ang mga buhay niyo, mga kahugot, para maibahagi nyo. Ano? Tandaan po ninyo yan, hindi kailangan maging mala teleseryo, mala telenovela ang mga buhay nyo para maibahagi nyo sa ating programa. And congrats both of you. Thanks for sharing your story mula naman kay Nance Sayan. Ito na naman, paulan na naman. Pa-shout ko listener here always abangas from Ontario, Canada. Ang pangalan niya ay Repsi Camayo 9303. Naririnig nyo siguro yung ingay sa labas, mga kahugot, talagang paulan na naman. And si Shay Manipon 4152 sabi niya, hello kayo po listening here in South Korea. Thank you. At Eleanor Kosef, shout out to you. At VC Kabagwan, shout out to you. Congrats Arjan and your wife. Thank you Kuya Bono, mula naman kay user MF. Ayun, kailangan talaga ng pangalan dito sa YouTube sa mga nagko-comment. Huwag nyong kalimutang isulat ang pangalan nyo sapagkat handler sa mga nagpapakita. Angel Ivan, may bago na naman akong papakinggan. Abangers here, shout out Kuya Bono listening from Taiwan. Salamat. Pa-shout Kuya Bono, solid listener mo ako since high school ako, mula naman kay Azon Marcelino. Jonah Del Farina says, Kuya Bono, thank you sa bagong upload. Love you po. Ingat palagi. Same to you, Jonah Del. At napakagandang kwento, Kuya Arjen. Thanks for sharing, Kuya Bono. Watching from Solana, Cagayan. Mula kay Kayan Manuel. Isa pa dito sa YouTube. Hanatin natin yung nagpapa-shoutout talaga. Solid listener from Itchage, Isabela. Sabi dito, pa-shoutout na rin po next story mula kay Elmer Matimtim.
2451. Shout out to you. And ito naman, shout out Kuya Bono, dito ay Taiwan, sabi ni Jenny Navarro. Salamat Jenny, hello Kuya Bono, listening while cooking, sabi ni Elizabeth Lagunday. Thank you Kuya Bono sa bagong upload, sabi naman ni Jo Marie Santiago. At sa Facebook naman tayo, kukuha tayo ng ilan para naman maging fair tayo about YouTube and Facebook. Tingnan natin yung mga nagpa-shoutout sa Facebook. Ito. Nay, but message. Seven Flowers ang pamagat ng ating kwento. Seven Flowers. At eto na, mula sa Facebook naman sa mga nagpag-shoutout nating mga kahugot. Name. Kiro Dem Judeline, abangan ko talaga to Kuya Bono. Salamat Judeline. Cristel Iting sa Baluka, pa-shout Kuya Bono, lagi nakikinig sa inyo simula pa nung dalaga po ako. Salamat Cristel. Edwin Hinova Beria, salamat Kuya Bono, may maabangan naman kami na kwento. God bless us always, keep safe. Thanks a lot Edwin. Aldrin Monterosa, pa-shout Kuya Bono, pati din pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas. Lagi po kami nakikinig Kuya Bono, maraming salamat po, God bless you din lagi Aldrin. Adaya Nawil Nipog, pa-shout Kuya Bono, listening here in Saudi Arabia. Pabati na rin po lahat ng nakikinig. Haida po ng Alzizia Damam. Salamat Adia. And Annie Solano Tobias, shout out to you dyan sa Hong Kong. Janine Espartero, abang from Qatar, present, pa-shout Kuya Bono, sa asawa ko na si Burak at sa mga anak ko sina Torrens Tetania Zaymor. Mark Jacob M. Vargas, pa-shout Kuya Bono, pati ang pinsan kong Rich. Lagi kami nakikinig sa mga upload mo. Ayan mga kahugot, nag-brown out na. I do hope you can still see me. Brown out na kasi ganito talaga dito sa amin mga kahugot. Kapag humangin ng medyo malakas, asahan mo magba-brown out. Third world country pa rin tayo mga kahugot. Tanggapin natin yan. May bago na namang abangan. Salamat po Kuya Bono sa bagong story. Pasigaw na din po sa asawa ko na si Jeneline Acosta de la Cruz ng Hong Kong. Always abangan ng Gapan City, Nueva Ecija. God bless po. Salamat J. de la Cruz. Edison Merasol, pa-shout Kuya Bono dito sa Santa Maria Isabela. Lagi kami nag-aabang sa mga bago mong upload. God bless Kuya Bono. God bless you too. Lynn Tolosa, good morning Kuya Bono. Pa-shout po always abangers here in Hong Kong. Salamat sa panibagong upload. Wally Amarillo Malyari na Nali, shout out to you. At yan na po mga kahugot, talagang madilim na, pasensya na, bawi na lang next time. At sa iyo kahugot na Marcela, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong napakagandang kwento dito sa DKB. Dear Kuya Bono ng Bono's Love Tube, kahugot mo sa bawat kwento. Stay healthy kahugot, stay safe, and God bless us all.